Hey guys, another story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon, na kung saan isa na namang matagumpay nating kababayan ang nakapagpagawa na naman ng kanyang pinapangarap na bahay. So guys, tunay nga naman talaga na napakasarap sa feeling na palagi natin sinasabi na kapag nakita na natin kung saan napunta ang ating pinaghirapan, lalong-lalo na ito sa pinapangarap nating bahay, ay talagang walang kapantay na kaligayahan ang madarama ng ating puso. So guys, eto nga po, ibinigay ang full details ng mga materyales na nagamit dito upang matunghayan natin at mailathala ko rin sa inyo upang magkaroon din kayo ng basihan or idea if ever na magpapagawa na kayo ng inyong pinapangarap na bahay. And also guys, ito nga't may full video house tour ito na kung saan makikita natin ng actual kung gaano nga ba kaluwang itong 52 square meters na mayroong dalawang kwarto. So guys, ito nga po muli ang inyong lingkod, Ref Egay Mix TV. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng bahay upang magkaroon ka na rin ng idea if ever na ikaw ay sasabak or magpapagawa na ng iyong pinapangarap na bahay para sa iyong pamilya. So guys, ito po ang ating topic or pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay na mag-asawang Ding Abordo at Ricky Abordo. Anya nga ni Sir ay talagang nagsumikap silang gustong mag-asawa at nag-ipon hanggang sa unti-unti nila itong nabuo ang kanilang pangarap na bahay lamang noon. At eto na nga guys ay naisakatuparan na ngayon dahil sa kanilang pagsusumikap. So guys, ito nga po nakita natin starting ng layout kanina hanggang sa nag-file ng hollow block. At unti-unti itong tumaas at dumating sa puntong nagbibiga na, and then as of now nga ay nagkakabit na po sila ng kanilang steel trusses and color roof. So guys, ito nga't pag-usapan na agad natin kung magkano nga ba ang nagastos nila dito sa pagpapagawa ng bubong ng bahay na ito, na kung saan ginamitan po ito ng steel trusses and color roof. So ayon po sa binigay na details ni Sir Ricky, sa steel trusses po ay gumamit sila dito ng puro C-par lins. At habang ang bubong naman ay color roof, long span rib type at 0.4 ang kapal. At yun nga lahat-lahat guys ay gumastos sila dito ng halagang 53,000 pesos. Yan po ay kasama na ang spandrel. At ito naman guys ang ating pag-usapan ngayon ng about sa ceiling, na kung saan ito nga't nakikita natin na ginamitan po ito ng metal fairing at hardiflex. Naayon po kay Sir Ricky na ang halaga ng materyales na nagamit or nagastos niya dito about sa ceiling ay nagkakahalaga po ng 28,000 pesos. Yan na po ay kasama na ang mga blind rivet and etc. And then sa mga tiles naman po na nagamit, naayon po kay Sir ay lahat-lahat umubos sila ng 150 piraso sa mga flooring lang na ito, at kasama na nga yung lababo na ito na ang sukat ay 60 by 60. And then dito naman po sa kanilang CR, naayon po kay Sir ang ginamit po nilang sukat dito ay 30 by 60. At ito lahat-lahat ay nakagamit sila ng 50 pirasong tiles about po sa wall ng CR. So yan po ang mga nagamit na materyales dito sa buong bahay na ito. And also guys, ito naman ang ating pag-usapan ang about sa structural or mga materyales na nagamit dito. Ayon po sa binigay na details ni Sir Ricky, na ang nagamit pong hollow blocks dito ay umubos ng 2,000 piraso sa ganitong sukat na 52 square meters na may dalawang kwarto. And then sa semento naman ay umubos lamang po sila dito ng 105 piraso dahil ito po ay rough finish lang, at yan nga ay skim coat na lang po ang nagdala. So guys, isang tips lang po ayon po sa nakakarami na mas maganda nga raw po yung rough finish pa lang. At yan nga, ito nga hindi mo na ipapapuro dahil doble trabaho na. Ito ay gagawin na lang ay i-skim coat kagaya po ng ginagawa na ito. Direkta na po siya. Instead na pupuruhin pa ng semento, ay skim coat na lang at mas makakatipid pa sa trabaho ng labor, and at the same time, tipid pa rin sa mga gastos sa semento. At after nung may skim coat, ay ito po ay diretso pa pintura na. Yan po ay mga tips ng mga eksperto sa mga ganitong pagpapagawa ng bahay. Although hindi ko po nagawa din ito sa bahay ko at late ko na lang din nalaman. And also guys, dito naman po sa mga bakal na kung saan gumamit po ng 12mm, 10mm at 9mm.
Sa 12mm po ay 55 piraso ang nagamit, and then sa 10mm naman ay 80 pieces. Sa 9mm po ay 35 piraso, and then sa buhangin ay nakapagpa-deliver po sila dito ng 6 na elf. And then sa graba naman, na kung saan ito po ay ready mix na, at yan ay nakapagpa-deliver lamang sila ng 2 elf. So guys, ayon po sa binigay na details ni Sir Ricky, na ang sukat po ng bahay na ito ay 22 feet by 26 feet. At ito po ay kinonvert natin by the meters, at lumalabas po ito na 6.6 meters by 7.8 meters. At ito nga ay halos umabot ng 52 square meters. Ito po ay may 2 kwarto, kitchen and dining area, living room, toilet and bath, at terrace. And also guys, meron din po itong roof deck. At yan nga ay makikita natin sa full video house tour na to, na kung saan, kung gaano nga ba ang kaluwang at kaaliwalas itong ganitong sukat na 52 square meters na merong 2 kwarto. And also guys, eto na nga, pag-usapan na rin agad natin ang about dito sa electrical ng bahay na ito, na kung saan ayon kay Sir, lahat po ng nagamit dito, wirings at mga accessories, ay umubos sila ng halagang 19,000 pesos. Yan po ang nagamit dito. And then ito po yung ginaya nilang bahay guys. And then ito na nga yung resulta, at makikita natin in actual video, at panoorin po natin. So guys, ayan po, kung napapansin nyo, akala natin ay pinturado na. Pero ayon nga po kay Sir Ricky, yan po ay skim coat lamang. At yan nga ang benefits dito sa ganitong rough finish, bukod sa nakatipid ka na sa labor at semento na nagamit. At yan nga ay pag in-applyan mo na ito ng skim coat, ay akala mo siya pinturado na. And at the same time, hindi mo na kailangan itong lasunin or applyan ng concrete neutralizer. At ito ay diretso pintura na. So guys, ito naman po ang ating pag-usapan ng about sa mga pintuan at bintana. Na ayon po sa binigay na details ni Sir,
Dito po sa mga wooden doors ay 4,500 ang bawat isa at yan nga yung apat ay nagkakahalaga ng 9,000 pesos. And then sa hamba naman or door jamb na kung saan ito po ay 1,200 ang bawat isa at lahat ay apat ay nagkakahalaga ng 4,800. At yan ay nagkakahalaga total of 22,800. At bukod pa po yung dalawang pintuan sa CR. And also guys, dito naman tayo about sa kanilang mga sliding windows. Na ayon po kay sir, lahat-lahat po dito sa bahay ng sliding windows assorted sizes, kasama na po yung screen door at yan po ay nagkakahalaga ng 25,000 pesos ang nagastos niya dito. And also guys, ang location po ng bahay na ito ay sa Barangay Polomok, South Cotabato. Ito po ang hometown ni Mr. and Mrs. Abordo at ito po ang location ng bahay na ito. So yun nga guys, sa lahat ng mga materyales or mga detalye na ito ay nanggaling mismo sa owner ng bahay. At ito na guys, ayon po sa binigay na details ni sir, na siya nga raw po ay isang welder at meron po siyang welding shop. Yan po ang kanilang business. And then ito nga sa madaling salita, yung welding works dito sa bahay na to katulad po ng roof deck, yung spiral na yan, and then sa mga roof, ayan po ay halos sila na po ang gumawa niyan. So ayon po kay sir, lahat-lahat po ang nagastos niya dito, labor and materials, ay umabot na po ng 370,000 pesos. Yan na po ang inabot ng bahay na ito at sa tulong na rin ng kanyang pagtatrabaho bilang isang welder. So once again, congratulations po sa inyo Mr. and Mrs. Abordo na tunay nga namang napakasarap sa feeling na naabot na niya ang inyong pinapangarap lamang bahay noon at dahil sa inyong pagsusumikap at pagtutulungang mag-asawa ay eto nga't naisakatuparan nyo na ngayon. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay may nakuha kayong idea at lalong-lalo na sa mga tips natin ay nakapulutan nyo rin ng aral upang ma-apply nyo sa inyong pagpapagawa ng bahay if ever na kayo ay sasabak na sa paggawaan ng inyong bahay. And yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspire tayo at tunay nga naman talagang kapag tayo nagsumikap at may sinimulan ay may tatapusin. Bukod sa ating inspirasyon sa pamilya, ay ito rin ay magiging inspirasyon natin sa pagtatrabaho dahil kapag nakikita nating unti-unting nabubuo ang ating pinapangarap na bahay, ay tunay nga naman mas lalo tayong sisipagin. Lalong-lalo na't unti na nating itong nabubuo na ang dating pinapangarap lamang nating bahay noon ay unti-unti na nating maisa sa katuparan ngayon. So ikaw kapatid, kung na-inspired at may natutunan ka sa vlog na ito ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y ihahatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Rev Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.